Ang karera ni Mercy Sunot at bakit tumagal ang bandang Aegis sa industriya ng musika. Tila hindi maipagkakailang kasama sa nagpayabong ng Original Filipino Music, OPM, ang mga awitin ng bandang Aegis na halos laman ng bawat radio stations at karaoke hits noong late 1990s hanggang early 2000s. Binubuo ng magkakapatid na lead singers na sina Mercy, Juliet at Ken Sunot, kasama sina Stella Pabico, keyboardist, Vilma Galabaygo, drummer, Weng Adriano, bassist, Ray Abanoa, lead guitarist. Minsang niyanig ng Aegis ang musikang Pilipino maging sa loob at labas man ng bansa. Ika ng nila, ang tagaw sa pusong liriko ng bawat kanta ng Aegis ang mabilis na pumukaw sa atensyon ng masa, lalo na't tila marami ring nakaka-relate sa mga ito. Ilan sa mga maituturing na awitin ng banda na tila hindi nga raw naluluma ay ang Luha, Basang-basa sa ulan, at Halik. Bago pa man magsulputan ang digital sales sa music industry, tinatayang nasa kalahating milyon din umano ang inabot ng sales ng physical albums. Sa pagbabalik tanaw ng banda noong 2018 sa kanilang panayam sa isang local media outlet, naikwento pa nila na 35 piso lang ang bayad sa kanila kada show at napilitan pa rin daw sila noon na ibaba ang presyo ng kanilang unang album sa halagang 80 piso upang may tumangkilik lang daw. Ang kanilang matataas at matitinis na mga awiting tila basehan na nga sa bawat singing competition, ay hindi masasabing, tatak Aegis, kung wala ang isa sa mga ginintoang boses ni Mercy, at biro nga nila, makatanggal kaluluwa at ngalang-ngalang pagbirit nito. Very energetic at funny ang grupo dahil puro tawanan habang nakikipagtsikahan. Bukod dyan, nagbibigay pa nga sila ng sample performance ng iconic nilang hit song. Nakakaantig ang mga naging mensahe ng kanilang awitin. Tinanong ang grupo ng banda kung ano ba ang kanilang sikreto upang tumagal sa music industry. Ang unang sagot ni Mercy ay, walang iwanan. Kasunod niyan ay binigyang diin nila ang pagkakaroon ng malaking respeto sa bawat isa. At syempre, malaking factor din daw yung kanilang fans na patuloy pa rin silang sinusuportahan. Kasabay nito ay nagbigay ng advice ang banda para sa mga aspiring music artists na nais ding magkaroon ng marka sa nasabing industriya. Mensahe ni Mercy, huwag mawalan ng pag-asa. Pag may tiyaga, may nilaga. Dagdag naman ni Rowena, kapag gusto mo yung ginagawa mo, love mo siya, huwag mo sukuan kasi panapanahon yan eh. Darating yung tamang panahon para sa'yo. Basta't kapag meron kang gusto, gawin mo at kailangan ay talagang gusto mo. Sa panandaliang pagkawala sa spotlight ng Aegis dulot na rin ng pag-usbong sa mabilis na pagbabago ng industriya ng musikang Pilipino, niyanig ng isang balita kamakailan ang social media. Matapos ang ilang taong pananahimik, lakas loob na ibinahagi ng Aegis member na si Mercy ang kanyang pinagdaanan kasabay ng paghingi niya ng dasal. Noong ika-16 ng Nobyembre taong 2024, nagawa pang ibahagi ni Mercy sa kanyang TikTok account ang kanyang pakikipaglaban sa breast at lung cancer kung saan emosyonal niyang ikinwento ang pagsailalim niya sa isang operasyon. Lingid sa kaalaman ng Aegis fans, ito na pala ang huling beses na masisilayan nila ang kanilang idolo. Nitong Lunes ika-18 ng Nobyembre, tuluyang pumanaw ang singer sa edad na 48 taong gulang. Para sa OPM industry, mananatiling nag-iisa ang kanyang ginintoang boses at magpapatuloy ang kanyang musikang iniwan kasama ang Aegis.